Praise Release. Purihin si Yahweh sa habang panahon. Halina't umawi sa ating Panginoon. Ang ating kaagapay noon hanggang ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Maaari namang gumalaw, maaari namang sumigaw. Kung ang puso ay nagagala, ay kusang napapasayaw. Maaari namang gumalaw, at maaari namang umiyaw sa ating pagsuuri sa Diyos sa bawat araw. Sumiyaw, gumalaw, sumayaw, sumaman at sumigaw ng hallelujah kay Yahweh alay. Sumiyaw, gumalaw, sumayaw, sumaman at sumigaw ng hallelujah kay Yahweh ay maaari namang gumalaw, maaari namang sumigaw. Kung ang puso ay nagagala, ay kusang napapasayaw. Maaari namang gumalaw, maaari namang umiyaw sa ating pagsauri sa Diyos sa bawat araw. Tumindak tayo'y maggalak, kamay ay ipalakpak, ang pagdiriwang kay Yahweh alay. Tumindak tayo'y maggalak, kamay ay ipalakpak, sa pagdiriwang kay Yahweh ay maaari namang umalaw, maaari namang sumigaw. Kung ang puso ay nagagala, ay kusang napapasayaw. Maaari namang umalaw, maaari namang umiyaw sa ating pagsauri sa Diyos sa bawat Tayo magpuri araw. sa lahat ng panahon at ating ialay sa ating Panginoon. Purihin si Yahweh sa habang panahon. Kadakilaan niya noon hanggang ngayon. Sa hirap at ginhawa, Diyos ay naroon. Awitan natin, purihin natin ang Panginoon. Sumiyaw, gumalaw, sumayaw, sumaman at sumigaw ng hallelujah kay Yahweh alay. Sumiyaw, gumalaw, sumayaw, sumaman at sumigaw ng hallelujah kay Yahweh alay. Sumiyaw, gumalaw, sumayaw, sumaman at sumigaw ng hallelujah kay Yahweh alay. Sumiyaw, gumalaw, sumayaw, sumaman at sumigaw ng hallelujah kay Yahweh alay. I come to you with a grateful heart for the things you've done. I come to you giving all my praise for this day you've made. You're amazing, forever waiting, my God. There's no one like you, none beside you, my God. Everywhere I go, I will lift your name up in
An original Planet Shaker song, inawit sa atin ng Utter Vibe Band. And before that, ang jamming ni na Pastor Bong, JJ, and Joseph Elijah Hermosa. Sa Papuri 17 ng awiting Maaari Namang Sumayaw. Dito yan sa Praise Release Program on 702 DJS, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Aloha Cero, makakasama rin natin sina Grace Estabilio, Abse Di Ferrer, Kayla Escalante at Hannah Placer. Kaya po sana tuloy-tuloy ang pakikinig mo sa mga inspiring music, encouraging good deeds, and uplifting prayers for the nation. Hanggang 6:30 tayo on this cool Sunday afternoon. Before we listen to our next song, yan yung Dakilang Katapatan. Cover naman po yan ng Kefa Band, lined up of course by Grace Estabilio. Thank you, Grace. Allow me to share first with you ang magandang balita version ng Psalms 56 verses 10 to 12. Psalms 56 verses 10 to 12. May tiwala ako sa Diyos. Pangako niya ay iingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko ay dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang alay ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, katapatan niya'y patuloy na laan. Maging sa pagsinag ng buntong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasa kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh,
#Salute Sunday. Magandang araw kaagapay. Ako po si Grace Estabilio, unang maghahatid ng inspirasyon. Nakakahanga dahil nagawa pa rin makapagtapos ng pag-aaral ni Miss Erica Capuli matapos ang 7 taon sa kabila ng dinanas na mental disorder. Taong 2018 nang malamang mayroon siyang bipolar disorder, nang inisyal na ma-diagnose ng major depressive disorder and anxiety noong 2016. Kinailangan niyang pansamantalang huminto sa pag-aaral dahil sa kanyang sitwasyon. May mga pagkakataon kasi na nais niyang kitlin ang sariling buhay, kaya ipinayo ng psychiatrist na huwag na munang pumunta sa eskwelahan. Kinailangan din ng medical certificate bago siya makabalik. Mahirap ang kanyang pinagdaanan sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ito naging daan para hindi magpatuloy sa buhay at maabot ang pangarap. Ibinahagi niya sa kanyang Facebook account na sa kabila ng hamon na dulot ng mental illness, ay maaari pa rin mapagtagumpayan ito at mailabas ang buong potensyal. Si Miss Erica ay nakapagtapos ng cum laude sa kursong BS Civil Engineering sa University of the Philippines, Diliman. Nagpapasalamat siya sa paaralan sa ibinigay na pagkakataong maipagpatuloy at tapusin ang pag-aaral at magsilbing inspirasyon sa ibang tao. Kaagapay, kahit si Haring David ay nakaranas ng depresyon. Ang sabi sa awit 42, talatang 11, "Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan." Sa kabila ng kanyang kalungkutan at mga problema, sinabi niya na bakit siya mababagabag o malulungkot kung may Diyos na pwedeng malapitan. Kagaya ni David, kung may personal kang pinagdadaanan na tipong hindi ka na makakalampas sa problema, magtiwala sa Diyos. Mahal ka niya kaagapay at hindi ka niya pababayaan. At yan ang aking hatid sa iyo. Ako po si Grace Estabilio. Sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ang alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Huwag ka nang umiyak, mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi, iiwan kong puso ko sa iyo. At kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ako dahil
A heartfelt rendition by Edward Granadosen and the Philippine Madrigal Singers of Huwag Ka Nang Umiyak, an original composition by Ebe Dancel. I hope you're enjoying the music and having a relaxing time. Happy listening sa mga laging nakatutok sa 702 DZAS. Nariyan ang ilan sa ating mga kaagapay. Marilyn Namuco, kay S. Lou, May Joy Soriano, Evangeline Tolentino Diego. Mula sa Concepcion 2, Marikina, si Aaron Nicomedes. Naku, kaagapay natin yan mula umaga, tanghali hanggang gabi. Kay Tatay Fidel, Nanay Nora Cabantog ng Tarlac. Mula naman sa Taytay Rizal, si Noemi Pablo 12, magandang hapon po. At sa Marco Polo, nandyan si Arceli Barayro. Good afternoon at thank you po. Sabay po tayo kay Pastor para sa makabayang panalangin. Dito po yan sa 702 DZAS. Ako po si Pastor Ronald M. Hernandez ng Christ Jesus Our Lord and Savior Ministry ng Pandibulacan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at natatanging pangalan po lamang ng inyong anak na si Jesus, kami po sa diwa ng panalangin ay lumalapit po sa inyo sa mga oras sa sandaling ito upang itaas, Panginoon, ang lahat po ng mga pamilya na naapektuhan po ng pandemya ng COVID-19. Anuman po, O Diyos, ang kasalukuyang kalagayan ng mga kapatid na naaabot po ng panalangin ito, idinadalangin po namin ang mga pamilyang ito na patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kaaliwan at ng buhay na pag-asa kay Kristo. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling, ang lahat po ng ito'y aming ipinapanalangin sa natatanging pangalan po lamang ng inyong anak na si Jesus, siya pong aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen at Amen. Noong April 3, 1995, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Abril bilang Broadcasters Month. Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa lupa, sa dagat at kalangitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Broadcasters Month, isang serbisyo publiko mula sa KBP. Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala, upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya. Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos? Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV. Alam mo bang mahigit 50% ng COVID-19 infected patients ay mula sa edad na 20 hanggang 39 years old? Ito rin ang grupo ng mga edad kung saan nagkakaroon ng napakabilis na hawaan. Scary super spreader activity alert. Mag-ingat sa biyahe, papasok at pauwi. Hanggat maaari, iwasan ang siksikan sa carpool dahil walang dumadaloy na hangin. Pumasok ng mas maaga kaysa sa normal na oras ng biyahe para mas maraming opsyon ng sasakyan. Ugaliin ang pagdadala ng damit pamalit pagpasok sa opisina at mag-shower at magpalit ng damit pag-uwi ng bahay. Tandaan, lamang ang may alam. Super spreader activities ay iwasan. Maging alerto at conscious sa kaligtasan mo at ng kapwa mo. Paalaalang hatid ng World Health Organization, Department of Health at ng inyong FEBC Radyo TV. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa.
sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage. Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Abangan ang balik-tambalang Jonathan Mortiz at Maru Javier sa programang We Can Do It! We Can Do It! Programa na hatid ay kwentong puno ng inspirasyon At aral mula sa ating mga kababayan worldwide. Linggo, Alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. dito lang sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Praise Release. Alas 5:30 ng hapon, nakatuto ka sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Maririnig din po kami, hindi lamang sa inyong mga portable missionary PM radios, at mapapanood din po sa ating YouTube at Facebook Live. Naku, kung hindi pa po kayo nakaka-like, subscribe at share ng ating pong mga online sites na yan, we encourage you to do so. Nakakatuwa po yan para mas marami sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, makakakilala ang makapakinig po ng mga iba't ibang programa ng 702 DZAS. We still have more music and praise items na magsisilbing encouragement. Narito ang komposisyon ni Joy Saliendra. Aawitin ito ng Avenue of Grace Worship, Ikaw Lang ang Dahilan. Naghihintay sa sagot na ikaw lang ang makapagbibigay. Ako ay lalapit sa iyo, umaasa kahit na hindi ko pa nakikita. Ako'y nananalig sa iyo.
Ikaw lang ang dahilan, O Diyos. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial and pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received I will sow. I raise a hallelujah. Hi kaagapay! Mapagpalang araw sa iyo.
Ito po muli si Absi Di Ferrer at samahan mo ko muli sa isa na namang storyang ibabahagi ko na magbibigay pag-asa at inspirasyon. Indeed, God moves in ways we cannot fathom. Nasaksihan niyan mismo ng isang netizen nang tulungan ng Good Samaritan ang isang lola na bumibili sa butika sa lugar ng Malolos, Bulacan. Ayon sa netizen na nakilala na si Mandy Veray, nakapila siya sa isang pharmacy upang bumili ng gamot nang marinig niya ang usapan sa pagitan ng isang lola at pharmacist. Sinabi ng pharmacist ang kabuuang halaga ng gamot na nasa reseta ng lola at ito'y umabot mahigit sa 1,000 pesos. Dala-dala niya ang supot na puno ng barya. Nakiusap ang lola kung pwede sanang kahit tig-iisang peraso ng gamot sa reseta ay mabili niya dahil hindi kasya at 200 pesos lamang ang pera na mayroon siya. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, isang customer na lalaki ang lumapit sa counter at sinabing siya na lang ang sasagot sa kulang na pambayad ng lola para mabili lahat ng gamot sa reseta nito. Labis naman ang saya at pasasalamat ng lola sa Good Samaritan na biglang dumating at tumulong sa kanya. Sinabi naman ng lalaki na sa Diyos nang galing ang kanyang ibinigay, kung kaya't sa Diyos marapat ang pasasalamat. Nakakahanga kaagapay na makita na gumalaw ang kamay ng Diyos sa sitwasyon o kalagayan ng tao. Yung mga oras ng kagipitan o kakulangan, gagawa ang Diyos ng paraan para ito'y mapunan. At hindi lamang ito sapat, makasisiguro na ito rin ay on time at sakto. Gaya na lamang ng naranasan ng lola nang dumating bigla ang lalaki para tumulong sa kanya. Tunay nga na ang Diyos ay hindi nahuhuli at kaya niyang ipagkaloob ang ating mga pangangailangan sa kanyang kaparaanan. Ang sabi nga sa mga awit 46 talata 1, ang Diyos ang ating kandungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Napakagandang paalala kaagapay na God is our provider. At sa oras ng kagipitan, ang Diyos ay lagi nating maaasahan. Sana at nagbigay ng pag-asa ang kwentong naibahagi ko ngayon. Muli, ako po si Absi Di Ferrer. Stay safe kaagapay! Your grace to me will always be more than enough, more than enough. The power of Jesus Christ in me is more than enough, more than enough. Because my heart is full and my soul is free. In my weakness you had a plan for me, and I can't stop singing about your love. No one can stop singing about your love. Jesus, forever you'll be more than enough. And I can't stop, no I can't stop. Oh,
'cause my heart is full and my soul is free. In my weakness, you had a plan for me. Now I sing the song angels cannot sing. I have been reborn, I have been redeemed, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you'll be more than enough, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you'll be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, 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 Thank you, Park Praise Team, for your version ng Can't Stop Singing from Covenant Worship. Shout out to Josie Mingalia ng Hong Kong, Helen Grace Ico, Parian, Laguna naman, kina Emily de la Cruz, Beth Bawar, Chona Baluyot, Dolly Uy Miranda, mula sa Muntinlupa na riyan si Evelyn Larcena. Magandang hapon din po kay Neb Sandoval, Elaine Luces, Luz Rosales, Minerva Sulieza, Mirna Caballero, Virginia Ramos Ragub, Mel Bautista, Marian Armardo. Wala naman sa Caloocan City North, hello po kay Lita de Guzman, and Marhaba mula sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Minerva, hello po sa inyo. Ay, sabati na natin, taga KSA siya. Thank you sa pagtutok sa 702 DZS. At sa mga kabitenya na atin pong kasama, mula Lunes hanggang Linggo, yan ang sabi nila. Si Iris Inside, General Trias, Ligaya Prulia ng Dasmariñas, si Edes Paglinawa ng 13 Martires, at si Doc Melody Chapoco. Hindi ko alam kung saan naka-specific Cavite town itong si Doc Mel. Good afternoon po, maraming salamat. Ito, dalawang magkasunod na awitin para sa iyo, kaagapay. Mauuna, ang Wala Kang Katulad. Likhang awit yan ni Pastor Sherwin Bob Diaz, cover ng Kingdom Amplified Music. After that, Pusong Dalisay. Sa version naman, ni Samantha and Arwin Rivera, komposisyon ni Rusty Nelson. Ito po, ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang inarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y
isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ako po si Pastor Ronald M. Hernandez ng Christ Jesus Our Lord and Savior Ministry ng Pandibulacan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon sa diwa po ng panalangin ay lumalapit po sa inyo sa mga oras at sandaling ito upang itaas po ang lahat po ng aming mga frontliners. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesus ay itinataas po namin sila sa inyo na patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, patnubayan Panginoon. Ilayo po ninyo sila Panginoon sa lahat po ng banta, ng sakit at karamdaman, lalo't higit Panginoon, iligtas niyo po sila at ilayo mula po sa COVID-19 sa kanila pong pagganap, sa kanila pong tungkulin bilang mga frontliners. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling at aming pong ipinakikiusap sa matamis at natatanging pangalan po lamang ng inyong anak na si Jesus, siya pong aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen at Amen. Ito ang FABC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. 1116 DXAS, Zamboanga City. 1162 DXKI, Coronadal City. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, Davao City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, Tacloban City. 1143 DZMR, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, Metro Manila. 702 DZAS, Mega Manila. At sa online live streaming, Now XD at Pinoy Connection. Alas 6 na po ng hapon, nakikinig ka sa 702 DZAS. Magandang araw, kaagapay! Ito po si Kayla Escalante at hatid ko pa ang isa pang kwentong nawa ay magbigay sa iyo ng inspirasyon. Ngayong pandemic, talaga namang mas lumabas ang bayanihan ng mga Pinoy. Sa kabila ng sariling pangangailangan, buhay na buhay pa rin ang pagtutulungan. Gaya na lamang ng mga residente ng sitio San Roque, Quezon City. Tampok nila ang isang community program na tulong ang hatid sa mga kababayan nating naapektuhan ng kabuhayan ngayong pandemya. Iyan ang Kusinang Bayan. Inisyatiba ito ng mga simpleng mamamayan. Hatid nila ang masustansyang alternatibo sa nakasanayang relief operations. Nagsama-sama ang mga ito at sinimula ng programa ngayong buwan na nagnanais na matulungan ang 6,000 pamilya sa sitio San Roque na apektado ng pandemya. Sa unang araw, 3 kitchen stations ang naghain ng masustansyang pagkain sa mga residenteng nangangailangan.
Binubuo ang mainit na pagkaing niluluto nila ng sariwang gulay at karne mula sa pamilihan sa sityo at iba pang kalapit na lugar na sa ganitong paraan rin ay makatutulong sila sa mga vendor. Ibinahagi ng community leader ng sityo na si Marlene Malubay na natutugunan ng Kusinang Bayan ang pangangailangan ng residente dahil hindi na nila kinakailangan pang bumili ng pagkain sa araw-araw. Dahil sa limitadong pondo, hindi pa handa ang Kusinang Bayan na makapag-provide ng isang meal kasama ang kanin. Kaya naman nananawagan ng sityo San Roque sa donasyon para maipagpatuloy ang programa. Salamat sa programang ito na tulong ang hatid sa mga kababayan nating nangangailangan. Ang Panginoon ang magpapala sa inyo. Kaagapay, ang bawat pagtulong na gagawin natin ay may kalakip na pagpapala mula sa Panginoon. Sabi sa Proverbs chapter 11 verse 25, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sasagana ang buhay at pagpapalain ng Panginoon ang mga taong matulungin. Makatatanggap siya ng tulong rin kung magbibigay ng tulong sa iba. Kung ikaw ay magtatanim ng kabutihan at pagtulong, tiyak mag-aani ka rin ng kabutihan at pagtulong. Ito rin naman ang nais ng Panginoon na iyong gawin sa kapwa. Magbigay ng tulong. Nalulugod dito ang Panginoon. Kaya kaagapay, huwag mo nawang bitawan kung may pagkakataon kang tumulong sa iyong kapwa. Lalo ngayong pandemya na marami ang nangangailangang mga kababayan. Lagi nating sinasabi na wala sa laki o liit ang pagtulong sa iyong kapwa. Basta ito ay taos sa puso, malulugod dyan ang Panginoon. Para sa Praise Report, ito po si Kayla Escalante. God bless you, kaagapay! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng
classic papuri song, Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig, a composition by Dave Magalong. Ito naman po, cover version ni Carissa Gracia. Thank you sa mga talento, sa mga skills na ibinabahagi dito sa ating programang Praise Release. Kung gusto mo pong magpadala ng iyong sariling komposisyon or a cover of any praise or worship song, naku, idalhin na po na natin. Connect with us through our FB page, 702 DZAS FEBC Radio. Mag-iwan po kayo ng inyong note dyan at babalikan namin kayo para ma-schedule kung kailan pong linggo maririnig ang inyong mga awitin. Magandang hapon, Julie Bautista, Auntie Leonie, Jolly Joy, Paula Eunice, Brother Chito ng Manawag, Pangasinan, Alice Antilla ng San Fabian, Pangasinan. Wow! All the way from Davao de Oro, Mindanao, Janet Lim Española, Kathy Belen, Yoli Nebran Ramos, Hiloren Kinafas, Bueno Frankie, Rosemary Cales, Geneva Marie Anabeso, Gloria Alfaro, Victoria Alico, Juliet Dalit Andrada. Magandang hapon din po, Perla Bautista Lagos, Rose Manansala Torres, hello, Romerico Soliano, Bay Presa Lozares Bautista, Erlene De Jesus, at Ate Susan Del Val. Napakagandang awitin ang susunod mula po ito sa Musikatha. Ito naman aawitin na Dio Finn Kulanag and Lilette Christensen, Banal Mong Tahanan. Luubin mo ang buhay
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Agapay at sayo na patuloy ang pagsusumikap at paglaban sa hamon ng buhay. Ito po si classmate Hannah Placer at isa na namang inspiring community story ang ibabahagi ko. Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Iyan ang nakasulat sa karatula mula sa isang community pantry na naitayo sa parte ng Maginhawa, Quezon City. Isang residente doon ang nag-install ng bamboo kariton na may libreng goods mula sa gulayan sa Maginhawa. Makikita mo roon ang bigas, gulay, gatas, vitamins, kape, face mask, dalata, sabon, soup, pang spaghetti at pang sopas. Maaaring kumuha mga residente doon ng kanilang pangangailangan at pwede rin namang mag-iwan ng goods ang mga nais makapagbigay.
Bukas ang community pantry mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Perfect ang inisyatibo na ito bilang pantawid gutom sa mga nangangailangan. Malaking tulong sa mga nagtatrabaho at nag-aaral na kumakalam ang tiyan. Layo ng nag-setup nito na makabahagi ng tulong sa komunidad kahit sa simpleng pamamaraan. Hinihimok din naman ng organizer sa kanyang Facebook post na pwedeng makapagsimula ng community pantry para makatulong sa kani-kanilang lugar. Yung mga ganitong initiative ang isang paraan para mapakita natin ang pagmamahal sa komunidad, bearing the burdens of one another at pagiging mindful sa needs nila. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yun, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Kahit nasa challenging situation sa gitna ng pandemya, maganda pa ring magtulungan at magbigay sa mga nangangailangan. Alalahanin din natin ang ating kapwa, gaya ng pag-aalaala natin sa ating sarili. Ito pong muli si classmate Hannah Placer. Spread the love, kaagapay! Praise Release! Maraming salamat sa mga nakagagalak na praise reports. Hannah Placer, Abse Di Ferrer, Kayla Escalante, at kay Grace Estabilio. Siya rin po ang nag-line up ng ating mga music at mga covers ngayong Sunday. Sa control, thank you so much, JV Tabua and Benjo Morano, ang ating radio TV staff sa panguna ni Ate Eileen Valdez, kasama sina Wen Balatukan, Chris Rossetti at Abby Glindo. Siyempre, maraming salamat din po sa ating broadcast engineering team. Andyan si Kuya Rafi Bardoquillo, Jed Taperla at Nalds Pagador. At sa atin pong mga kaagapay sa Bukawe Transmitter site. Meron tayong magandang paalaala mula sa Ephesians chapter 5 verses 1 to 2. Ephesians 5 verses 1 to 2. Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia version. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Amen. Mula po yan sa Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Ako po si Aloha Cero. Thank you. Sinamahan mo kami dito sa Praise Release program on 702 DZAS the past 1.5 hours. Ang tabihanan po, We Can Do It program ni na JM and MJ, Jonathan Martiz at Maru Javier. May the good Lord continue to bless you and keep you. Kaagapay, kung mawala man ang lahat-lahat sa atin, kahit walang dahilan, panalangin ko na patuloy ka pa ring umawit sa Panginoon dahil sa pag-asang bigay ni Hesukristo, patuloy na umaapaw dyan sa puso mo. Kung mawala man ang lahat sa aking paligid, kayamanan at pangarap at pag-ibig. Kung mawala man ang lahat sa akin, patuloy pa rin ba akong aawit? Kung may mga pagpapala, ako'y tuwang-tuwa. Hindi mapigilan, ngiti ko'y kitang-kita. Ang magpasalamat aking nagagawang tuloy. Sa bawat biyaya ako'y namamangha. Pinangakong habang buhay ibibigay lahat at iaalay ang papuri sa'yo, oh Diyos. Ngunit bakit ngayon
Praise Release.